Amen. Praise God. Ngayong umaga, tayo po'y dadako po sa salita po ng Diyos. Nangaral po ko nung nakaraang linggo tungkol sa bagong taon, dapat ay bagong buhay. At yung ating pong pinanood ngayon ay ang eksaktong larawan ng bagong buhay na nais ng Diyos mangyari sa bawat isa. Hindi lang basta ma-improve, ma-renovate ang ating buhay, kundi totally maging bago ang ating buhay. Maging brand new ang ating buhay. Yung bakas ng kahapon o ng nakaraan ay hindi na makita o maaninag sa atin ngayon. Isang halimbawa, yung Nesabel Grocery Store dyan, yan ang nakasanayan nating itsura ng Nesabel, lalo na talaga sa mga taga-Pateros. Pero darating ang araw na hindi na natin makikita yung ganyang itsura ng Nesabel. Bakit? Dahil may tinatayo silang bagong gusali dito sa may terminal ng jeep. Yan na daw yung bagong Nesabel ngayon. Amen? Pati yung lugar na bago, lumipat sila. Mas malaki, mas malawak. Hindi mo na maaninag yung dating Nesabel. Amen? Kapag dumaan kayo sa may terminal ng jeep, sa may kanto lang, tinatayo nila 5 palapag. Nesabel. Brand new. Amen? Ganon din po sa ating buhay. Hindi lang po ma-renovate. Noon, 3 oras ako magsugal, mag-tong-its pastor. Ngayon, 1 oras na lang. Salamat sa Panginoon kung nabawasan ng oras ng iyong pagsusugal. Subalit ang nais ng Panginoon ay tuluyang hindi ka na umupo doon at magbalasa ng baraha. Noon, pastor, 1 kaha kung manigarilyo ako. Ngayon, kalahating kaha na lang. Salamat kung nabawasan ng paninigarilyo mo, subalit ang nais ng Panginoon, amen, ay hindi ka na ulit sumindi at manigarilyo. Amen. Noon, gabi-gabi ako umiinom ng beer, pastor, dahil yun ang pampatulog ko. Ngayon, 3 beses na lang sa 1 linggo. Salamat kung nabawasan ng pag-inom mo, subalit ang nais ng Panginoon, hindi ka na uminom ng beer dahil kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, kaya kang patulugin ng Panginoon ng mahimbing na walang dumadaloy na alkohol sa iyong katawan. Amen. Noon, pastor, sinasagot ko ang magulang ko ng pasigaw. Ngayon, sinasagot ko na lang sila ng pabulong. Pasigaw man yan o pabulong, kung yan ay pagsagot sa magulang, yan pa rin ay kawalan ng respeto sa kanila. Nais ng Panginoon, mawala ng tuluyan sa iyong bibig ang pagsagot sa magulang. Amen. Katulad ng ating pinanood kanina, na bago totally. Yung isang pangit na uod ay naging isang magandang paru-paro. Yung isang gumagapang na uod ay naging isang lumilipad na paru-paro. Yung isang uod na dahon lang ang kinakain ay naging isang paru-paro na sumisip-sip ng matamis na katas ng bulaklak. Napansin niyo ba? Na bago lahat. Iniwan, amen, nung paru-paro yung kanyang, ano ba yun? Balat ba yun? O yung bahay niya dati na kanyang pinagpaguan, iniwanan niya. Naging isa siyang brand new butterfly. At yun ang eksaktong larawan na gusto ng Diyos sa atin. Amen? At ang pagbabagong ito, amen, ay pagbabagong pabuti, hindi pagbabagong pasama. Na bago lahat, napansin niyo ba? Mula sa itsura, sa ginagawa, hanggang sa interest. Sabi nga, minakapagsabi nga, Native Americans have considered butterflies as symbols of transformation and rebirth. Eksaktong-eksakto ito sa sinasabi ng Bible. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesus, we must be born again. Tumutukoy po yun sa transformation and rebirth, yung born again. Not just a religion. Not a religion. Born again means conversion, transformation, rebirth, bagong pagkatao sa ating Panginoon. Ngayong umaga, basahin po natin ang ating main text, 1 talata lang po ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ganito po ang pagkasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Puro bago. Kanina, kung mapapansin ninyo, may nag-appear doon na salita, sabi, now, it's time for a new life. Ganon din nasasabihin ko ngayong umaga, this year, it's time for new life. Dapat, mga kapatid sa ating Panginoon, sabi pa sa NLT, na 2 Corinthians 5:17 na,
This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Amen. The old life is gone, a new life has begun. Ang mga totoong tumanggap kay Kristo, nabago ang buhay. Nababago ang buhay. Ayun ang sinabi, 2 Corinthians 5:17. Amen? Kaya ito po ang dapat na nangyayari sa sino mang tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Ikaw ang mangusap sa bawat isa. Humipo ka ng mga puso, Diyos, ang nais mo ang mangyari sa aming buhay. Lalo na, Panginoon, itong aming paksang tatalakayin sa umagang ito. Magbago ka ng mga puso, Panginoon. Magbago ka ng mga isipan, Panginoon. Magbago ka ng mga buhay. Amen. Sa mga kapatiran na yung dinadala dito sa Pateros Church. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil nag-iisip po ang ilan sa inyo, Pastora, bagong buhay, bagong pagkatao na naman ang sinasabi mo, kakapangaral mo lang ng bagong buhay last week. Dito po ako dinadala ng Panginoon na ipangaral ngayong umaga at tulungan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Ang paksa po na nais kong ipunto ngayong umaga, bakit bagong buhay? Bakit pagbabago ng buhay? Anong meron sa pagbabago ng buhay? Pastor, bakit pinagdidiinan, pinagdidikdikan, pinapangalandakan ang pagbabago ng buhay dito sa church? Kaya mangangaral po ngayong umaga, why changing lives? Bakit pagbabago ng buhay? 2 punto lang naman po ito. Amen. Una po natin pag-usapan, bakit pagbabago ng buhay? Because it is what God and Jesus does. Bakit pagbabago ng buhay? Dahil yun ang ginagawa ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ang nagliligtas sa parusang naghihintay sa mga tao. Ang Diyos ang nagpapagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Ang Diyos ang nagpapala sa atin. Subalit, huwag po natin kalimutan, ang isa pa na ginagawa ng Diyos, at yun po ay mahalaga, yun po ay ang magbago ng buhay. Makikita po natin sa aklat na ito, ang Bible, amen, kung paano ang mga taong tinawag, kinatagpo ng Diyos na bago ang kanilang buhay. Umpisahan po natin sa Old Testament, si Abraham, kung pag-aaralan niyo pong mabuti ang buhay ni Abraham, bago siya tawagin ng Diyos, siya po ay isang pagano. Ang ibig sabihin ng pagano ay sumasamba sa ibang mga Diyos. Sa maraming mga Diyos, ang lugar na pinagbulan niya, ang tawag ay Ur. You are kung saan ang mga tao doon ay sumasamba sa mga bagay sa langit, tulad ng mga bituin, araw at lalo na ang buwan. Subalit, nang tawagin ng Diyos si Abraham, nabago ang lahat sa buhay ni Abraham. Joshua chapter 24 verses 2 to 3, sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pansinin niyo po ang kasunod, tinawag ko si Abraham, buhat sa lupain iyon, at dinala ko siya at pinagtubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ipinigay ko sa kanya si Isaac. Amen? Nabago ang buhay ni Abraham. Una, ang pangalan niya, ang dating pangalan niya, Abram. Mula sa Abraham, siya ay naging Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham, ama ng maraming mga bansa. Amen. Ikalawa, lugar na tinitirahan niya, mula sa Ur papunta sa Kanaan. Ikatlo, ang nabago kay Abraham, yung kanyang relihiyon o paniniwala na kinalakihan niya. Mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa buwan, naging mananamba siya sa tunay at buhay na Diyos. At ang sabi pa, amen, pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Wow! Dagdag blessing yun. Mula sa kanya, sumibol ang bagong lahi. Wala pang tinatawag na mga Hudyo noon. Nagkaroon lang ng lahing Hudyo nang sumunod na si Abraham sa Diyos. Amen? Hindi lang si Abraham, nagkaroon siya ng apo. Ang pangalan ay Jacob, Jacob. Si Jacob po, kapag pinag-aralan niyo po ang Bible, siya po ay isang mandarayang tao. Meron siyang kapatid na panganay, si Esau o Isaw sa ibang Tagalog, at sa kaugalian nila, ang panganay ang magkakaroon ng doble at nakakalamang na pagpapala. Kumbaga, kung ang tatay po ay may ipapamanang 3 tinapay at 2 anak niya, 2 tinapay sa panganay, 1 lang sa bunso. Ganun po ang kaugalian
sa panahon nila. Amen? Kaya lang, itong si Jacob na bunso, ayaw pumayag. Kaya ang ginawa niya, dinaya niya ang tatay niya, si Isaac, at ang kapatid niya, si Esau. Na sobrang matanda na si Isaac, hindi na siya makakita. Amen? Alam niyang malapit ang kanyang kamatayan, ibibigay na niya ang basbas o dobleng pagpapala sa anak niyang panganay na si Esau. Amen? Ngayon, itong si Jacob, nagpanggap na siya si Esau. Para sa kanya mapunta yung masaganang pagpapala na dapat ay sa kapatid niya. Basahin po natin Genesis 27:32-36. Sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" Ito po yung tagpo na nadaya na po ni Jacob ang kanyang tatay at si Esau. Tapos na. Amen. Ito po yung binabasa natin. Sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" Ang kausap na dito si Esau na talaga. At kanyang sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nanginig ng gusto si Isaac at sinabi, "Sino nga iyong kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain noon bago ka dumating. At siya'y aking binasbasan. Kaya't siya'y magiging mapalad." Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay sumigaw siya ng malakas at umiyak na may kapaitan at sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo rin ako, aking ama." Ngunit sinabi niya, "Pumarito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng pandaraya." At kinuha ang basbas sa iyo at kanyang sinabi, amen, "Hindi ba tumpak na ang pangalan niya ay Jacob?" Amen. Ang ibig sabihin po ng pangalang Jacob sa Bible ay nang-aagaw. Amen. O mapagsamantala. Yan po, pag sinesearch po ang Jacob, kahit itry niyo po i-search. So, planter, deceiver, pangalan po ng Jacob. Subalit, nang katagpuin ng Diyos si Jacob, nabago po ang buhay ni Jacob. Genesis chapter 32, verses 24-28, nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, "Bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na." Pero sumagot si Jacob, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan." Nagtanong ang tao sa kanya, "Anong pangalan mo?" Sumagot siya, "Ako, mandaraya, suplanter, nang iisa, mapagsamantala." Amen? Sinabi ng tao, "Simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel." Na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Amen? Ang ibig sabihin naman po ng Israel ay isang mananaig kasama ng Diyos. O hayaang manaig ang Diyos. Let God prevail. Amen? Dati, si Jacob, gusto niya, siya lagi ang aangat. Amen? O mang-iisa. Pero nang katagpuin siya ng Diyos, sa tagpong ito na binasa natin, pinalitan ng pangalan niya na Israel, na ang ibig sabihin ay hayaang manaig ang Diyos. Dati gusto niya siya yung iisa, siya yung mananaig palagi, pero nang katagpuin siya ng Diyos, bigla siya nagpakumbaba, "Lord, ikaw ang hayaang manaig. Ikaw ang hayaang manguna sa aking buhay." Ay, hallelujah. At alam niyo po ba, isa pang ibig sabihin ng Israel, napakaganda? Israel, Prince of God. Prinsipe ng Diyos. Yes, yung bayan po ngayon na naririnig nyo sa mga balita, yun, Israel. Amen? Ano pang nangyari kay Jacob? Ito na, nauna na ako, sinabi ko na, sa kanya ipinangalan ang naging bansa ngayon na Israel. Anong tawag sa Israel ngayon? Diba? Chosen people of God. Ano nyo ba yun? Isang tinatawag pang Israel, Holy Land. Pero sinong pinagmulan? Isang mandaraya, isang mang-iisa, isang mapagsamantala, diba? Isang nagnanakaw na hindi dapat sa kanya, si Jacob. Pero dahil ginago ng Diyos sa kanyang buhay, naging Israel siya. At ngayon, hanggang ngayon, amen, nandyan ang Israel, naririnig natin sa mga balita. Amen? Hallelujah! Ngayon, punta naman tayo sa New Testament. Old Testament, New Testament. May isa pong lalaki, ang pangalan po niya ay Zacchaeus. Siya po ay isang maniningil ng buwis, tax collector. Ang maniningil po ng buwis sa panahon nila ay kinagagalitan ng maraming tao. Hindi po magandang pagtingin sa kanila, tinuturing silang grabing makasalanan. Bakit po? Dahil sila ay nagtatrabaho sa kanilang kaaway. Amen? Itong mga tax collector na ito, nagtatrabaho sila sa kanilang kaaway. At kapag naniningil sila, sobra-sobra ang sinisingil nila. Mandaraya din ito. Amen? Subalit nang makatagpo ni Zacchaeus si Jesus, nabago ang buhay ni Zacchaeus. Luke chapter 19 verse 8, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeus at sinabi, "Panginoon,
ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya kung sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Dati mandaraya, ang gusto niya puro kamig. Ito, dapat ang babayaran na nito 100. Gagawin ko, dadagdagan ko ng 0 para 1,000 sisingilin ko sa kanya. Yung 900 sa akin. Dami niya naipon, pero nang si Jesus dumaan sa kanilang lugar, nakita siya, nandun siya sa puno, Zaccheo, bumaba ka, sapagkat kailangan kong pumunta sa iyong bahay. Amen? Yung bahay na tinutukoy doon ay larawan ng ating buhay. Pinatuloy siya ni Zaccheo sa kanilang bahay, at doon sa bahay, amen, wala pang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, pero nagsabi na si Zaccheo, Panginoon, nakumbita agad siya, ibibigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses. Aminado agad si Zaccheo. Diba? Meron siyang ginagawang kasalanan, kasamaan. Amen? Hallelujah! Ganon din po isa sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang pangalan niya po ay si Juan. Si Juan po ay tinawag po sa Bible o tinawag ni Jesus na anak ng kulog, son of thunder. Ano po ba ang thunder? Kulog. Kulog. Ano po ang kulog? Thunder. Ano po ang thunder? Kulog. Tama nga naman. Praise God. Ang kulog po, ibig sabihin nun, yung pabugso-bugso. Di ba yung thunder yung out of nowhere yung magugulat ka? Kumulog ka? Amen? So, nung tinawag ni Jesus si Juan na son of thunder, ibig sabihin si Juan, pabugso-bugso yung damdamin niya. Amen? Basahin po natin ito, may isang puntag po, Luke chapter 9 verse 54. Nang malaman niyo ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, Panginoon, gusto niyo bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila? Grabe. Grabe yung hiling dito ni Juan. Amen? Kasi po, magkaaway po ang Hudyo at Samaritano nung panahon nila. Tapos, ito pong tagpo na ito, ayaw papasukin si Jesus sila sa lugar ng Samaria. Kaya itong si Juan, nainis. Amen? Sabi niya, ano sa tingin mo, Panginoon? Ipasunog na natin sila. Mga walang modo tong mga to. Nakita niyo ba yung tagpo yun? Amen? Hallelujah. Pero nga, nagtanong pa siya kay Jesus kung papatay sila. Ano sa tingin mo, Panginoon? Magpapaba tayo ng apoy, tapos supukin sila lahat, sunugin silang lahat. Amen? Pero dahil kasama ni Juan, ang Panginoong Hesus, binago ng Panginoon ang puso at pananaw niya. Amen? Yung dating tawag sa kanya, Son of Thunder, alam niyo po, tinawag siyang Apostle of Love. Yung pabugso-bugsong damdamin, naiinis, di ba? Parang gusto lagi bakbakan, gusto lagi manuntok, manapak ng agad, di ba? Nakakainis na to di ba? Grabe na talaga to Amen? Tinawag siyang Apostle of Love. Siya nga ang nagsulat ng Book of John. At mababasa natin sa Book of John, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Love. Kanina gusto niya pumatay. Panginoon, hingi tayo ng apoy, sunugin silang lahat. Pero nung kasama niya ang Panginoon, habang kasama niya ang Panginoon, Juan, hindi ako naparito para manunog ng tao. Habang kasama si Jesus, nagsusulat siya ng aklat, di ba? Sinulat niya yung John 3:16. Mahal pala ng Diyos ang mga tao. Nabago yung kanyang puso, yung kanyang pananaw, love nang naisulat niya. Di ba? Amen? Mabiyaya pala ang Panginoon. Ang Diyos pala ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Ilan lang po sila sa marami pang mga testimony sa Bible na binago ng Diyos ang buhay nila. Kaya po mga kapatid, ang makikita po natin katotohanan mula kay Abraham, kay Jacob, kay Zacchaeus, kay Janam, kapag ikaw ay tinawag at kinatagpo ng Diyos, nagpasakop sumunod, tinanggap mo ang Panginoong Hesus ng buong puso, mababago ang buhay mo at kinabukasan mo. Nakita niyo po ba yung pattern? Nakatagpo ni Abraham ang Diyos, nakatagpo ni Jacob ang Diyos. Pagdating sa New Testament, Diyos nagkatawang tao, si Jesus na, nakatagpo siya ni Zacchaeus, nakatagpo siya ni Juan. Lahat sila, nabago ang buhay. Napansin niyo po ba? Mula sa hindi magandang nakaraan, papunta sa napakabuti at napakagandang hinaharap. Amen? Hallelujah. Kung hindi ka, tanong ko nga ito kung hindi ka inabot ng Panginoon, nasaan ka kaya ngayon?
Amen? Ano pang mapapansin natin sa halimbawa ng buhay ng mga tao na pinag-usapan natin? Amen? Pansinin niyo po ito. Ano pang mapapansin natin sa kanila? Hindi na bago ang buhay nila sa sarili nilang lakas, talino at abilidad. Laging kasali ang Diyos. Ito ang problema sa panahon natin na maraming tao ang nabibigo. Gusto nilang magbago pero hindi matuloy-tuloy. Hindi nila gagawa ng New Year's resolution, pero tumatagal lang ng isang buwan. Minsan nga, baka hindi pa. Nahihirapan silang magpatuloy, nahihirapan silang magbago. Bakit? Dahil inaalis nila ang Diyos sa eksena. May nakapagsabi nga ng ganito, nandiyan yan sa harapan, one of the most difficult things for human beings to do is to change. Isa daw sa mga pinakamahirap na bagay na gagawin ng tao ay ang magbago. Naniniwala po ba kayo? Ako naniniwala ako. If we count on our own thinking, our own reasoning, our own logic, we're going to be in trouble. Kung lagi daw sarili natin iniisip, ganito siguro para magbago. Ganito siguro, puro own. Ganitong gagawin ko, ganito pananaw ko. Amen. That's why we often see sincere efforts to change fail. Ito ang nagiging dahilan, bakit marami, kahit sincero naman sila sa kanilang puso na magbago, pero nabibigo sila. Bakit? Because they leave God out of the picture. Amen? Sabi pa doon, if you're serious about change, you have to make God the center and goal of the process. Kung gusto mo talagang totoong magbago, kailangan mong isali ang Diyos sa prosesong iyan ng pagbabago. Amen? Hallelujah! Hindi basta-basta kaya ng tao baguhin ang kanyang sarili. Amen? Ngayong umaga, amen, I tell you, you need Jesus Christ. Amen. Bakit? Dahil yun ang isa sa ginagawa ng Panginoon. Baguhin tayo. Yan po ang ating main text, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, kay Jesus Christ, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang sabi diyan, kung ang sino man ay na kay Kristo, kung ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, kung ang sino man ay tumanggap kay Hesus Kristo, siya ay bagong nilalang, bagong pagkatao. Ganun po dapat po ang nangyayari, mga kapatid. Amen? Kung mapapansin niyo po, ang nakalagay diyan, si Jesus ang nagbabago ng buhay. Hindi si Maria. Hindi rin ang Nazareno. Si Jesus Christ, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pastor, sakit mo naman mangaral. I am just preaching the Word of God. Sino sa inyo may kakilala? Totoong tanong ito. Gusto ko ng totoong sagot din. Simula nang maging deboto siya ni Maria, deboto na Nazareno, nabago talaga ang buhay niya. Give me answer. Give me answer. Hindi na talaga tumikim ng alak, hindi na talaga nagmura, hindi na talaga nanigarilyo. May tiyuhin si Rolin sa Leyte. Nagkakandak pa siya ng misa. Pero kapag nakita mo siya sa kalsada, amen, laging lasing. Hindi ko kakaiba ito. Nagkakandak ng misa, pero laging lasing. Nung nagbakasyon kami one time sa probinsya nila sa Leyte, tiyuhin niya talaga, kapatid ng mama niya. Yung tito ko yun, pinakapanganay. Market yun dun, may chapel sila doon, nagkakandak ng misa yan. Pero pag yung pupunta sa bahay na kay Larry, lagi yun, ang kami alak, gano'n. Galing. Husay. Amen? Deboto yun. Amen? Bakit po nangyayari yun? Kasi pati si Maria at Nazareno, hindi nila kayang magbago ng buhay ng tao. Pero ako po, maraming kilala, simula nang payagan nila si Jesus maghari sa kanilang puso, tanggapin ng buong puso si Jesus Christ na bago ang kanilang buhay. Amen. Marami akong kilala. Amen. Marami akong kilala. Kaya ko silang ipakita sa inyo. Amen? Amen. Nung nakaraan, di ba? Huwag po kayo magalit sa akin.
Diba? Nagkaroon ng sa Quiapo. Diba? Pag-uwi nun, ano kayo nangyari? Oy! Akapagod! Akapagod tumagbuhat! Shot naman tayo! Eh di wow! Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon. Nag-joke lang ako. Pero this is a serious topic, serious preaching. Amen? You have to change your life. And Jesus can change your life. Amen. It is what He really does. Yun talagang ginagawa ng ating Panginoon. Pangalawa, dalawang punto lang naman ito. Why changing lives? Bakit nga ba? Una, dahil ang ginagawa ng Diyos. Pangalawa, kaya pinapangalandakan dito pagpapago ng buhay because it will be our testimony. Yun ang ating magiging patotoo. Testimony. Maraming mga tao ngayon, amen, ang ipinagmamalaki nila ay ang ganda at laki ng kanilang simbahan. Alam niyo ba, Pastor, ang ginastos namin dito, amen, 10 milyong piso sa pagpapatayo ng aming church building. Okay po yan, praise God, pinagpala kayo ng ating Panginoon. Alam mo po, Pastor, ang gamit sa loob ng church namin, lahat yan, mula sa tiles, sa instruments, amen, sa aircon, lahat yan, Pastor, branded. Praise God, okay yun, amen, quality, pinagpala kayo ng ating Panginoon. Alam mo, Pastor, ang dumadalo sa simbahan namin, 1,000. Wow! Sana all, di ba? Praise God, kami rin, gusto rin namin yan. Amen. Alam mo, Pastor, ang pastor namin, o yung kung sino man yung nangangaral doon sa harapan, amen, pari man siya, pastor man siya, nag-aaral, nagtapos sa Bible school o seminaryo. Ang kilala ngayon! Napapanood sa TV, na-interview sa iba't ibang channel. Wow, okay, sikat pala ang pastor ninyo. Amen? Kaya lang ang problema, maraming tao na kabilang sa mga simbahan nila, ang hindi nila may pagmalaki ang sariling buhay nila. Amen. Hindi ko naman po sinabing magmalaki tayo, pero napapansin ko po kasi, puro yung church yung tinuturo. Diyan ako nagsisimba, marami kami, aircon dyan, di ba? Mga gwapo at maganda. Oh, grabe. Buti po sa inyo. Amen? Oh, sa amin, mas pogi at mas maganda lang. Sa inyo, pogi lang pala, tsaka maganda. Puro turo sa church, amen, pero hindi niya maituro ang sarili niya. Amen. Bakit ganon? Kasi walang bago sa kanya. Kasi walang pagbabago sa kanya. Ganon pa rin ang buhay niya. Sino may kakilalang ganon? Nakakalungkot na marinig minsan, amen, may mga nakausap ako, actually, yung iba nga galing sa kwento nyo, kayo nagkukwento sa akin na, kaya lagot kayo, amen, kwento kayo ng kwento. May mga leader, di ba? Ngayon daw, malaking simbahan, papapastor man o pari. Sinabi ko na pala kanina, amen, yung pagtapos ng misa, no, kasalo na nila doon sa lamesa, nag-inom na sila ng padre. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, tatagal ka ba sa ganung simbahan? Hindi. Bakit ganun? Yung pastor namin, umiinom na sa midlight. Bakit ganun? Di ba? Kung ako yun, aalis ako sa church na yun. Ano tinuturo nun sa amin? Amen po ba? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, amen. Nakakalungkot din na mga nagsasabi na sila daw ay Kristiyano pero walang pinagkaiba ang buhay sa hindi Kristiyano. Masakit man ito, pero uso ito ngayon. May mga kakilala ako noon at ngayon, born again daw sila, pero nagmumura. Pastor, kailan tayo matatapos? Kaya minsan ako'y nahihiya para sa kanila, di ba, nasasabihin, born again kami, Christian kami, pero hindi makita sa kanila yung pagiging born again. Ang nangyayari, mga kapatid, nasisira ang patotoo sa ibang tao. Kaya nangyayari, gano'n talaga mangyayari, damay-damay na. Kaya may mga hindi mananampalataya na magsasabi, bakit pa ako magbo-born again kung pareho lang naman pala tayo ng ginagawa? Kaya hindi natin sila makakayakay kasi sira yung ating testimony. Ano pinagkaiba? Born again ka. Amen? Ako ganito, pero pares tayong iinom. Pares tayong nagsusugal.
Ano, meron ba't ako lilipat sa inyo? Nakuha niyo po ba yung punto? Amen. Amen. Kaya itong changing lives, it will be our testimony, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon po ay nagbigay ng duty sa atin bilang mga mananampalataya. Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang ginagawa po ng ilaw, magbigay ng liwanag. At anuman pong nagliliwanag, napapansin. Tama po ba? Kung nag-December dito, naglagay sila ng mga parol dyan sa kalsada, di ba? Nakakatawag ng pansin at atensyon. Umiilaw yung mga parol sa gabi. Ang ganda ng mga parola. Amen? Sa isang madilim na lugar, magsindi ka ng kahit anong may ilaw, kandila, flashlight, ang mapapansin ay yung apoy ng kandila. Patayin natin lahat ito kunwari, kasi maliwanag eh. Diba? Magbukas ka ng kandila, for sure ako, lahat kayo titingin doon sa ilaw ng kandila. Yun daw tayo, yung ilaw ng kandila. Sa madilim na mundo ng sanlibutan ito, amen, kailangan daw natin magliwanag. At kapag nakita daw tayo ng mga tao, amen, luluwalhatiin nila ang Diyos Ama sa langit. Amen? Anong meron sa tao na yon? Bakit ganun siya? Ang daming mga problema pero nagagawa niya pa rin makangiti. Ano nangyari sa tao na yon? Dati, amen, di ba? Lagi ang nasa barangay, pero ngayon, amen, umaattend dun sa Father's House Christian Center. Amen? Gusto ko rin yun! Gusto ko rin yun! Amen po ba? Sabi, luluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yung ilaw, kapag binuksan mo, amen, magliliwanag, makikita ng mga tao. Isa pa sa representasyon na yon, kahit hindi ka magsalita, pero dahil nakikita sa buhay mo pagbabago, lalabas sa bibig ng iba ang nakikita nila sa iyo. Hindi mo kailangan magsalita, pero yung buhay mo, it speaks. Nakikita ka nila, amen. Diba? Ano nangyari doon? Ba't kaya gano'n na siya ngayon? Amen? Naalala ko, may isang kabataan dito sa Mandaluyong, ay sa Pateros, nandun pa tayo sa unang church sa Kaspule. Amen? Dati, magugulo talaga sila. Diba? Kilala niyo si Nanay Minya? Minya ba yun? Nanay Minya, galit na galit sa mga tambay, diba? Mga kabataan, ayaw mo. Nagagalit ngayon pag nagpapapunta tayo ng ganito, gathering sa taas, second floor, nagusong-bunga sa may-ari. Bakit may ano dyan? May service dyan. Amen? Hallelujah. Pero nagpatuloy tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Ngayon, nakita niya itong isang kabataan na dumadalo sa atin, nagpatuloy. Amen? Nakita niya, nakabarong na, pag-aandaan sa tindahan nila. Isang araw, bumili itong kabataan sa tindahan nila, napatanong siya, ikaw ba yung kasama ni Timothy? Niya, opo, nga. Kaya pala ganyan ka na ngayon. Yung mga kaibigan mo, isama mo rin doon. Hindi siya nagsasalita, hindi sila nag-uusap, pero napapansin niya pala siguro kapag dadaan ang kabataan nito. Ano nangyari doon? Amen? Kaya nung bumili sa tindahan, itong kabataan ito, di ba? Ay na, kinausap na niya. Ikaw ba yung kasama ni Timothy? Kasi nagkakausap kami paminsan nanin niya, binabati ko yun pag yung bababa na ako, aalis. Amen? Hindi ka nagsasalita, pero nakikita nila sa buhay mo yung nangyayari, yung ginagawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, ito ang isa sa mga ina-advertise natin. Ang ating Panginoon, si Jesus, ay nagbabago ng buhay. Amen. Amen? Katunayan, kapag lumabas kayo mamaya, tignan niyo po yung signage ng ating church. Ang isa sa mga nakalagay doon, changing lives. Changing lives, ina-advertise natin dito sa church kapag tinatagpo ka ng ating Panginoong Hesus, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Hindi lang ma-improve, amen, kundi mabago talaga ang ating buhay. Katulad ng pinanood natin kanina tungkol sa caterpillar at butterfly, ganun din po ang mismong larawan natin noon. Tayo noon ay parang mga uod. Alam niyo po ba yun? Yung itsura natin, kung ano lang ang maisuot, amen, kahit hindi tayo mukhang tao noon, basta yun ang uso, yun ang isusot natin. Di ba? Yung buhok, di ba? Pataas na ganun. Sa lalaki, di ba? Sobrang fitted. Di ba? Sa lalaki, hindi naman siya babae, pero nakahikaw. Sa babae naman, di ba? 10 yung hikaw niya.
Nakikita niyo po ba yung itsura niyo noon? Mula sa damit, sa hikaw, sa buhok. Pero nang makakilala ka sa Panginoong Hesus, di ba? Nagmukha tayong tao. Ako, nagmukha akong tao. Bago, di ba? Puti itsura. Amen, naging maaliwalas yung mukha. Kapag tinignan ka na, di ba? Grabe, kagalang-galang to, ha? Amen. Utsura, pati sa ginagawa. Ang ginagawa ng uod, gumagapang. Panglupa lang. Pero ang paru-paro, lumilipad. Dati panglupa, makamundo ang ating ginagawa. Subalit ang baguhin tayo ng Panginoon. Mga makalangit na bagay at prinsipyo ang ating inuuna. Lumilipad. Di ba? Ang paru-paro. Laki nakita, may nakita na may paru-paro. Ano, gumagapang? Di paru-paro yun. Hallelujah. Pati sa interes, ang kinakain ng uod, dahon. Pero nung siya ay maging paru-paro, ang gusto na niya yung nectar. Yun, salamat po. Katas. Matamis na katas ng bulaklak. Yun ang kanyang pinag-iinteresan. Amen? Dati, kung ano-ano pinapatugtog nating kanta, yun ang interest natin. So, balit ang binago ka ng Panginoon, di ba? Ang gusto mo ng mga pakinggan, mga praise and worship songs. Dati, yung mga kanta ko, ano nung mga pinapatugtog, di ba? Ikaw naman. Pero nung binago ka ng Panginoon, di ba? Praise God. Di ba, natuto po akong tumugtog ng drums. Medyo pasaway ako eh. Huwag na lang po kayo maingay. Amen. Mahilig po ako noon pumunta sa mga concert ng mga sikat na banda dito sa Pilipinas. Parokya ni Edgar, Rio, Riba. Gagaling tumugtog ng mga to. Marami akong playlist na kanta sa kanila. Pero nang isuko ko ang buhay ko sa kanila, pati yung mga kantang yun, isinuko ko sa Panginoon. Diba? Mas gusto ko lang yung pakinggan yung mga makalangit na awitin. Yung nagbibigay ng papuri at kaluwalhatian at pasasalamat sa Panginoon. Amen? Ganun po ang totoong nabago ang buhay. Ano man ang gagawin niya, ginagawa niya yung para sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Amen. Araw-araw ginagawa ko ito, Panginoon, salamat. Inabot mo ko, niligtas mo ko, binago mo ang buhay ko. Amen. Kapag tinignan yung dati kong buhay, di ba, mapapano ka na lang, hay, naku. Amen. Hallelujah. Ang mga kababata ko sa Mandaluyong, mga kababata, magkakasabay kaming lumaki. Ilang taon na sila, bakit ako nagpapasalamat sa Panginoon? Ilang taon na sila, pero wala pa rin mga pamilya, magkakaedad kami, 30 years old, wala pa rin pamilya, may mga ka-live-in, pero walang mga anak. Hindi pa rin alam ang gagawin sa buhay nila. Amen? Paikot-ikot lang ang buhay nila. Pero ako, hindi po sa nagmamalaki ako, pinagmamalaki ko po ang Diyos, sa Diyos pong papuri. Hindi ko po ikakayang sabihin, masaya kami ng aking pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi ko po ipagpapalit po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ito na po yung gusto ninyo pagtatapos. May ipapakita po ko sa inyong mga larawan. Pwede po bang pa-flash? Hindi ko po alam kung sino to eh. Sino ba to? Sino ba to? Diyan ko yan ha. Grabe mo sila natin. Ko ba yan? Grabe, hindi po ko yan. Ay no, grabe. Pawak-awak pa naman. Kala mo talaga nasa tono eh, no? Kung yung panahon niya, piling ko, pogi-pogi ko eh. San Miglay. Tower ng beer. Mga klasiko. Isa lang hindi nagbago. Kagwapuhan. Sorry po. Yung buko dyan, yung gano'n, patakas yung gano'n. Hindi lang halata eh. Sabi ko nga sa inyo noon, feeling ko noon, sobrang okay ko talaga, sumiinom pa ako. Isang picture pa, isa yung bago, talagang buhay ko noon, di ba? Ipapakita pa kasi isang picture, di pwede ako lang. Ipapakita pa ako. Yan, siya dati yung leader ng ano.
ng akit bahay. Akit bahay yan. Amen? Amen? Hindi ko alam kung anong pinanonood nila dyan, pero sana maayos ang pinanonood nila dyan. Kaya ko naman pinapanood dito. Ha? Ha? Hallelujah. Teka lang, nandito ba yan? May nakalimutan ako eh. Saan na yun? Ayun! Pero pa, crush pa natin, hindi pwedeng dalawa lang kami. Siya po pala yung dating member ng F4. My baby. Long hair. Ay, kitaan niyo po yung nakaraan. Ako ba yun? Parang ako naiiyakan. Ano ba yun? Amen? Hindi ko ata nalagay yung picture dyan. Diba? Umaaten yan. Kung sino man yan, umaaten yan dito. Naka-short, naka-chinelas. Sabi ko, okay ito ah. Sige. Sige, may oras ka sa Panginoon. Hindi nga tayo binuko ng ating Panginoon. Hindi ko ata nalagay dyan. Yung tatlo nakita yung picture kanina, ito na sila ngayon. Changing lives? Yes. Changing lives? Amen? Pastor, posible ba talaga mabago ang buhay ng tao? Ang sagot, posible! Kahit gaano pa kasalimot, kapangit, kadilim ang nakaraan ng isang tao, kapag ang Diyos totoong kumilos at pinayagan mong kumilos sa buhay mo, walang imposible. Kayang baguhin ng Diyos, amen, ang buhay at hinaharap mo. Palakpakan natin ang Hallelujah. Hallelujah. Hindi man tayo marami sa ngayon hindi man malaki ang church natin sa ngayon, amen, pero may pagmamalaki ko sa mga tao, hindi man ganun kami kalaki ang church, karami, pero sa amin may mga taong nababago ang buhay. Amen. It will be our testimony, kung ang kaya kong sabihin sa mga tao. Sa amin may nababago ang buhay. Patingin, ano magpakita? Paano mo i-explain yan? Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9, panghuling verse, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kapag binago ka ng Panginoon, ipatotoo mo sa ibang tao. Amen. Kailangan nilang marinig. Yes. Dahil yung buhay mo noon, pwedeng buhay din nila ngayon. Yes. At makikita nila sa iyo, siya binago, ako rin kayang baguhin ng Panginoon. Yes. Sabi pa dyan, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, itong pagbabagong buhay nito, ito ang ating solid testimony. Hindi nila yon kahit anong gawin nilang dahilan. Hindi sila basta-basta makahanap ng lusot ng butas. Amen? Paano nangyari sa kanya yun? Amen? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, kung hindi mo pa nararanasan totoong pagbabago sa buhay mo, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Isa yan sa ginagawa ng Diyos. Magbago ng buhay. Dapat meron kang patotoo. Anong patotoo mo sa umagang ito kapag nakita ka ng ibang tao? Nais ng Panginoon, gumawa rin ng panibago sa ating buhay. Minsan ba, palakpakan, purihin po natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, ang bawat isa po'y nakayuko. Hallelujah. Babakasakali pa rin po ako kung merong first time sa umagang ito. Hallelujah. Kailangan mo si Jesus. Marahil napakinggan mo yung patotoo na yun. Paano yung nangyari sa kanila? Gusto ko rin mangyari yun sa akin. Amen. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Hindi relihiyon. Hindi gawa ng tao. Kundi gawa ng Diyos. Ang kailangan mo sa umagang ito. Meron po ba? Hallelujah. Kung wala po sa umagang ito, amen, tayo po yung mag-altar call. Saan mang bahagi ng pangangaral, kinausap ka ng Panginoon. Amen. Katagpuin mo ang tunay at buhay ng Diyos. Lord, help me change my life.
Hallelujah. Yan ang magiging testimony mo. Pakinggan mo ito. Yan ang magiging testimony mo. Hindi ka nagsasalita. Pero sa mga ginagawa mo sa buhay mo, amen, hinihipunan ng Panginoon ang puso, ang buhay ng ibang tao. Hallelujah. Tayo po'y mag-altar call. Binubuksan ko pong altar habang tayo po'y umaawit. Redeemed by the blood. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Pumunta tayo dito sa harap. Hallelujah. Huwag mong labanan ng udyok. Amen. Ang banal na espiritu. Alam ko, amen, may gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo, kaya lang nire-resist mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Anong testimony mo? Anong nakikita ng ibang tao sa buhay mo? Left my burdens on the shore. I went down, yes, hallelujah. Praise God. Now I read. Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete. I have been set free. Yes, I found life, Lord Jesus. Thank you, Lord. Not the same. I am changed. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for changing our lives. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, kung kailangan ng marami pang mga tao dito sa Pateros, Panginoon, magligtas na ba? Magdako ka ba ng marami mga tao, mga pamilya, mga tatay, mga nanay, mga kabataan? Tayo din magsitay lahat. Tumawag na tayo na, now I have the living water. Now I have the living water from the well that won't run dry. All the paths of life have been satisfied by the precious blood of Christ. Habang nakatay sa ating mga kamay, not the same, not the same, not the same. Hallelujah! Redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child, forever I am. Hallelujah.
kinaligtasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all you've done, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, walang kagaya mo, Panginoon. Hallelujah. Now, Panginoon, kung nagbabago ng buhay ng tao, Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat. Praise your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Mga kapatid, sa ating Panginoon, nais ng Panginoon magsimula ng panibago sa buhay mo. Let Jesus Christ change your life. Let Jesus Christ be the Lord of your life. Hindi ka bibiguin ng ating Panginoon Jesus. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Amen. Gusto rin gawin nyo ng Panginoon sa buhay mo kung papayagan mo lang siya. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Dito sa Pateros Church, patuloy kong inaangkin. Marami pang gagawin ng Panginoon. Amen sa kanyang church dito sa Pateros. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Ngayong umaga, tayo po'y magtapos sa isang panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa ginagawa mo, Panginoon. Praise God. Meron po ba dito? May sakit, karamdaman ka, may sumasakit sa iyong katawan. Nais ka namin ipanalangin ngayong umaga. Praise God. Wala po. Thank you, Lord. Magaling na si Nanay Macaria. Salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala po. Wala po. Wala po. Tayo po'y magtapos po sa isang panalangin. Magsiyuko po tayong lahat. Hallelujah. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito muli. Naniniwala ako, Panginoon, na hallelujah, pumatagpo ka ng mga puso ngayong umaga, Panginoon. Naniniwala ako, Diyos, ang mga salita mo, ang bawat salita mo na narinig nila sa pangangaral, Panginoon. Hallelujah, na itanim yun sa kanilang puso, Panginoon. Lord, tulungan mo silang humakbang ng may pananampalataya. Kailangan kanila, Panginoong Hesus, sa kanilang buhay. Hallelujah, lalo na, Panginoon, ang pagbabago ng buhay, O Diyos. Itong iyong ginagawa, at ito rin, Panginoon, ang aming magiging patotoo sa ibang mga tao. Na ikaw, Panginoong Hesus, hallelujah, ang totoo, buhay na Diyos, at gumagawa, Panginoon, ng mga panibago sa aming buhay. Salamat, Panginoon, pagpalain mong bawat isa. Lord, kung anong sinimulan mo sa aming Panginoon, ikaw rin ang tumapos, Panginoon. Patuloy kaming lumapit sa iyo, patuloy kaming manabik sa iyo, patuloy ka naming unahin at hanapin sa aming buhay, Panginoon Jesus. Salamat sa lahat ng iyong mga ginawa, Panginoon. Biyaya, pagpapala, Panginoon, kabutihan, kagandahang loob, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay. Balik mo po kami sa susunod na gawain. Pagpalain mo bawat tatay, O Diyos, bawat mga nanay, Panginoon, bawat mga kabataan, hallelujah, kanilang mga trabaho, pag-aaral, Panginoon Diyos, ikaw ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, hallelujah, naman, O Diyos, ang kanilang gawin, hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon, bigyan mo sila ng pabor at pagpapala, Panginoon, hallelujah. Ito pong aming panalangin, hallelujah, lalabas kami, Panginoon, meron kang ginawa sa aming buhay. Ito pong aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat po tayo pag-uwi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you.